po natin ngayon mga katipid tips, gumawa po tayo ng pangnegosyong palamig. So kapag usapang palamig mga katipid tips, ito patok po talaga itong negosyohin. Kasi alam naman po natin dito sa Pilipinas, mas lamang yung mainit na panahon kumpara po sa malamig. At malaki rin po yung posible po natin dito tubuin, lalo na kung mapapag-aralan po natin yung masasarap na timpla nitong mga refreshing na inumin po na ito. So, pinakamahalaga din po dito kung nenegosyohin po natin ay yung costing po natin. So, papaano nga po ba natin i-costing itong mga palamig na ito kahit hindi po natin takaling isa-isa? Kahit iba't ibang size ng baso yung gagamitin po natin. So, dito sa video na ito, step by step po natin gagawin sa pagtitimpla hanggang sa pagko-costing po natin. So, kung interesado po kayo, tara, umpisahan na po natin. Okay, so ito yung mga in-order nating online na palamigan. So, ngayon, gagawa po tayo ng masasarap na timplada po ng palamig. So, ngayon, ang uunahin po nating timpla ng ating pong palamig ay yung ating pong fresh lemonade at wala po tayong preservatives na gagamitin po dito. Talagang fresh na fresh to mga katipid tips. So, pong ating pipino, yayadyarin po muna natin para mas lumabas yung natural na flavor. At kapag tinimpla po natin, talagang kaakit-akit po kapag nakita na po dun sa ating palamigan. So, gagamit lamang po na tayo nitong yadyada na to. Okay, bali meron po tayo dito na 1 kilo. Pero dahil medyo maliit po yung palamigan po natin, 2 piraso lamang po yung gagamitin po natin. At tumitimbang po ito ng 700 grams. Pero kung 10 liters po yung palamigan po natin, sakto po itong 1 kilong pipino. Okay, so kapag natapos na po natin yadyarin, ito pong ating mga pipino, lemon naman po ang ating pipigain. So, mas madali kung meron po tayong squeezer. So, ang gagawin po natin ay mano-mano. Pakatasin na lamang po natin ng mabuti para talagang lasang-lasa yung lemon po natin. At bago po natin iyadyad, hiniwa itong ating mga fruits. So, ito ay hinugasan po muna natin. Ito po ay magagamit pa po natin, pampalasa pa po sa palamig po natin. Pwede nating i-slice ng maliliit at pwede rin naman po ang bilog-bilog. So dahil okay na po tayo dito sa ating pong cucumber lemonade, ngayon timplahin na po natin. So dito po sa ating cucumber lemonade, uunahin po natin dito ang paglalagay ng ating pong tubig. Pwede rin naman kung malaki itong lalagyan ng ating tubig, dito na po natin tunawin yung ating pong sugar para mas dali pong maghalo. Isunod na din po natin ang white sugar. So, kailangan haluin po natin ito ng mabuti kasi gawa po ng ating sugar. Habang hinahalo po natin yan, pwedeng isunod na rin po natin ito pong ating pipino. Yan. Para yung ating pong pipino kasama na sa halo at mas lumabas pa yung flavor. Isunod na din po natin itong lemon. Kapag nahalo na po natin yung mabuti, ngayon iseset aside lamang po natin. Mamaya na po tayo mag-adya ng yellow. Pagsasabay-sabayin na po lahat natin yung ating pong palamig para hindi po agad natutunaw. Okay, so medyo maulan na naman po ngayon. Sana hindi naman po ganun kaagas-as yung ating video. At ang pangalawang gagawin po natin ay buko salad drink. So yung pinaka-fresh fruit na gagamitin po natin dito, gagamit lamang po tayo ng papaya at saka po ng isang apple. Dahil gagamit po tayo ng isang lata po ng fruit cocktail. Dahil buko salad drink, hindi po mawawala yung atin pong buko. Gayatin po muna natin itong fresh fruit na gagamitin po natin. And then gagayatin lamang po natin ito ng maliliit. Hindi ko na po siya babalatan kasi isasama ko na po yung atin naman pong papaya. So ito mura ko lamang po itong nabili kasi kumbaga is pahinog na. So, dito sa ating papaya, hindi na po natin itutuloy kasi tingnan nyo naman ang itsura, oh. Yung loob po napapansin nyo, para siyang yung may amag-amag na puti. And then, tinikman ko, hindi rin masarap. Kaya ngayon, ang fresh fruit na isasama lamang po natin ay ito pong ating apple. Okay, so unahin na po natin yung ating pong dalawang eba. So, kung napansin nyo, yung ating mga lata, wala talaga yung flavor. Bunso namin, ito yung pinagkakaabalahan. Yung ginagawang laruan ba? Tinatanggalan ng balat. Yung brand na ginamit po natin ay Angel, yung 410 ml. Isang cream densada. Ito po ay Angel din brand. So, optional po yung paglalagay ng cream densada, pero para sa akin, mas creamy. Maglalagay din tayo dito ng isang condense. Ng 1/4 ng white sugar. Lagyan na din po natin itong ating apple. Yan.
fruit cocktail. Ito pong ating buko, hinugasan ko lamang po ng mabilis ng mineral na tubig and then pinatiktikan. So ngayon, hindi pa rin po natin ito lalagyan ng yelo dahil titimplahin pa po natin yung pinakang last na palamig po natin, yung 4 season. Ito naman po sa ating 4 season, gagamit tayo dito ng pakuan, gagamit din tayo dito ng hinog na mangga, pineapple, and then orange juice. Okay, so i-slice ko lamang po ito. I-slice lang natin yan ng maliliit. So, isunod na din natin itong ating mangga. O, gagayatin lang din naman natin to ng square-square. So, dito naman sa ating orange, pwede nyo din yung gayatin ng bilog-bilog na tulad po nito. At pwede rin naman na gayatin din po natin ng ganito. Okay, so, itong pinya na to, kalahati lamang po yung ilalahok ko. Kasi tingin ko ay medyo madami na po ito. Dahil sa 7 liters lang naman po yung gagamitin po nating palamigan. Pero kung 10 liters, so, itong isang buo, ilalahat po natin. So, titimplahin na po natin itong ating pong 4 season. So, ang uunahin po natin ay ang paglalagay po ng tubig. Para mas malasa yung ating pong 4 season, gagamit tayo ng Tang 4 season flavor. So, dito na po natin tutunawin para mas madaling maghalo. Tapos, haluin lamang po natin ng mabuti bago po ihalo dito. So, dahil 7 liters po yung ginawa po natin, ngayon magdadagdag pa po tayo dito ng white sugar. So, pwede na po nating ilagay ito pong ating pong pinagsamang-samang prutas. Hahaluin lang po natin ng mabuti. Gulay Pasko mga katipid tips. Hindi lang to pang negosyo, pwede rin po itong panghandaan. Dahil natimpla na po natin itong ating pong mga palamig, ngayon lalagyan na po natin ito ng yelo. Pinakang tips ko sa inyo, kapag magtitinda kayo ng palamig, para hindi po mabilis matunaw yung inyo pong yelo, damihan nyo po kaagad yung yelo. Kasi kapag paunti-unti ang paglalagay po ng inyong yelo, so mas mabilis po matunaw yung yelo. Pero kung sila po ay isang bulto na po kaagad dyan, mabagal po yung tunaw ng ating pong yelo. And then, ang kagandahan pa doon, mas masarap inumin, higupin yung ating pong palamig. Okay, so diba mga katipid tips, ganun lamang pong kadali gawain ito pong ating mga palamig. Tumitiad na lamang po talaga ako, lalo na pala kung 10 liters yung ginawa po natin, so nandito na po yon sa ulo ko. Kung napapansin nyo ha, hindi siya masyadong puno, kulang pa ng kaunti. Pwede nyo dagdagan ng tubig or kaya yelo pa rin. Pero para sa akin, yelo pa rin ang idadagdag ko. Kaya lang, kinapos na po ako ngayon sa yelo. So, dahil okay na po tayo dito, ngayon huwag na natin patagalin pa at tikman na po natin to isa-isa. Wow! Ito yung ating 4 season, 'di ba? Itsura pa lang, mukhang napakasarap na. At ito yung ating buko salad drink. At ito naman po yung ating cucumber lemonade. Siguradong laging sold out to mga katipid tips. Basta gagalingan lamang po natin yung pagbebenta. Tapos, laging malinis yung ating paligid dahil ito po ay medyo matamis. So, langaw po ang ating kalaban dito. So, ang gagawin po natin, bawat tulo ng ating palamig ay pupunasan. So, napakaganda ng itsura. Ito yung talagang tipo na talagang mapapabili ka. Halatang hindi talaga tinipid sa mga ingredients. Great taste. Cucumber lemonade. So ito, kapag sinandok nyo, pwede nyo po itong samahan ng yelo. Kasi mas masarap din naman po yun. Pero, huwag naman po sobrang dami. Baka sabihin naman po ng ating customer, puro yelo na lamang po yung kasama. Yun tama lang. Hindi na po natin kailangan dito ng straw. Mas kailangan po natin dito ay kutsara. So mga hitsura pa lang ay talaga, naku, bentang-benta na itong mga katipid tips. Ito yung ating 4 season, cucumber lemonade, at yung ating pong buko salad drink. Oh. Sarap. Ito yung sinasabing quality. So ito pong 4 season, talagang malalasa natin dito. Yung mga pinaghalo-halong prutas. Masasabi natin na mix-mix prutas yung malalasa po natin. Hindi natin maisa-isa yung lasa,
pero alam natin sa dila po natin na talagang pinagsama-samang prutas po ito. Refreshing. Tipo na talagang may malalasa kang orange, pakwan. Basta yung mga pinaghalo-halong prutas, ganun yung lasa niya. Masarap. Cucumber lemonade. And then, itong ating cucumber lemonade, talagang pak na pak din yung lasa. Napaka-refreshing. Yung ating pipino at yung ating lemon, talagang lasang-lasa yon. Kahit 3 pieces lamang po yung inilagay po natin dito sa 7 liters. So talagang lasang-lasa yung pag-refreshing ng pipino at saka ng lemon. Alam naman natin, di ba, kapag pinagtambal yan, sobrang refreshing, lalo na sobrang lamig. Naku, pak na pak yung lasa, mga katipid tips. And then, dito naman po sa ating buko salad drink. Sarap. Lasang Pasko na, mga katipid tips. Malalasa natin yung buko dito kahit 2 piraso lamang po yung inilagay po natin. Naandun yung aroma ng buko. And then, napaka-milky, creamy, dahil doon sa inilagay po natin mga gatas. Tapos, alam nyo ba yung amoy nito? Parang gumawa po tayo ng buko salad. Parang nagsimoy Pasko na tuloy. Overall, sa mga ginawa po nating palamig, napakasarap nito. At kung gagawin po natin itong negosyo, hindi po kayo mapapahiya at sigurado na babalik-balikan po ito sa inyo. So sa pag-umpisa pa lamang po natin, ipakilala na po natin na talagang masasarap po yung ating pong palamig. So wag po nating pababayaan para kahit palamig lamang po yung tinda po natin, malaki po yung posible po nating tubuin. So ngayon, excited na po ako sa costing po natin dito na maibahagi ko po sa inyo kung paano po natin i-costing na kahit hindi po natin takalin yan isa-isa, ay ilan po ang kalalabasan na order at magkano po yung estimate na tubo kahit iba't ibang size ng baso po yung mabebenta po natin. So yung costing na gagawin po natin, costing pa rin po yun dito sa lugar po natin kasi iba't iba nga po tayo ng lugar, so magkakaibang presyo po yung mabibili po natin. Basta dito, bibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin i-costing itong iba't ibang klase ng palamig po natin. So dito, magkakosting po tayo ng size na 12, 16 at 22 ounce. Okay. So umpisahan po natin sa ating pong cucumber lemonade. Kaya lang, sa 16 na baso siya napalagay, pero yung hinanda kong costing ay para sa 12 ounce. Umpisahan po natin sa 1 kilo ng pipino, 50 pesos. And then naglagay tayo ng sugar dyan, 65 pesos. And then 3 lemon, 60 pesos. Tapos mag-plus po ng flavor at yellow na gagamitin po natin. Pagsamahin na. Pero labis pa po yun, mga katipid tips, 50 pesos. So ang total po lahat ay 225 pesos. Tapos po yung ginamit po nating baso, ngayon magko-convert po tayo. Yung 1 litro, kapag kinonvert po natin yon sa ounce, ang kakalabasan po ng 33.8 ounce. So, yung 33.8 ounce, ita-times po natin yon kung ilang litro ng palamig tinimpla po natin. Okay, so ang kakalabasan po ng 236 ounce, ito pong tinimpla na po natin. So, yung 236 ounce, i-divide po natin kung 12 ounce na cup yung gagamitin po natin. At ang kakalabasan po nun, makakakuha po tayo ng 19 na order dito po sa 7 litro. Okay, so yung 225 na puhunan po natin dito sa ating cucumber lemonade, divide po natin sa 19 na order na makukuha po natin. At ang kakalabasan po nun, 11.84 po yung pinakang puhunan po natin sa 12 ounce na baso. Magpa-plus pa po tayo dyan ng packaging na gagamitin po natin. Ito po ay 1.25, pero sabihin na po natin na 2 pesos. So, ang total po ng puhunan kada 12 ounce ay 13.84. So, ito advisable na ibenta po natin ng 20 pesos. At kapag minus po yung pinakang puhunan, so posible po tayong tumubo ng 6.16 po kada isang baso po ng 12 ounce. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung atin pong 16 ounce. So, sa 4 season naman po natin yung tuusin. So, gumamit po tayo dito ng 4 packs na tang, 80 pesos. 2 orange, 40 pesos. Lahati po ng pineapple, 50 pesos. 1 quart ng sugar, 20 pesos. Kaya ang total po ay 230 pesos. So, yung ating labor at saka yellow, 50 pesos. Kaya ang total po lahat ay 280 pesos. So magko-convert po ulit tayo dito katulad ng ginawa po natin sa
cucumber lemonade. I-divide po natin yung 236 sa 16 ounce. So, ang kakalabasan po nun, makakakuha po tayo ng 15 na order na may sukat na 16 ounce dito po sa 7 litro. So, yung puhunan po na 280, i-divide po natin sa 15. At ang kakalabasan po nun, 18.66 po yung puhunan po natin dito. Pero, magpa-plus pa po tayo ng 2 pesos para po sa packaging. Okay? At ang kakalabasan po nun, 20.66 po yung pinakang puhunan po natin sa 16 ounce dito po sa ating Four Seasons. So, ang bentahan po ng 16 ounce ay 40 pesos. Kapag minus yung pinakang puhunan, so tutubo po tayo ng 19.34 po kada isang baso. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung ating buko salad drink na inilagay po natin dito sa ating 22 ounce. So, umpisahan po natin sa 2 buko, 70 pesos. Isang fruit cocktail, 89 pesos. Isang mansanas, 20 pesos. 2 ibab, 72 pesos. Isang condensed, 46 pesos. Isang angel cream densada, 56 pesos. 1/4 kilo ng asukal, 20 pesos. Plus po ulit tayo ng labor at yelo po natin, 50 pesos. Kaya ang total po lahat ay 423 pesos. So, dito magko-convert po ulit tayo. Yung 236 ounce, i-divide naman po natin sa 22 ounce na ginamit po natin. At ang kakalabasan po nun, dito sa 7 litro na ito, makakakuha po tayo ng 11 na order. Yung puhunan po na 423, i-divide po natin sa 11. Kakalabasan po nun, 38.45 po yung pinakang puhunan po kada isang baso. Mag-plus 2 pesos po ulit tayo sa baso na gagamitin po natin. Kakalabasan po nun, 40.45 po yung pinakang puhunan po dito sa isang baso na ito. So, ang pentahan po nito, 60 pesos kapag minus po yung pinakang puhunan. So, tutubo po tayo ng 19.55 dito po sa 22 ounce. Dahil iba't ibang size po ng baso, yung ginawa po natin, ngayon mag-a-average po tayo para may idea lamang po tayo kung makakailang baso tayo, magkano po yung posible po nating tubuin. So, yung mga tubo, bawat baso pagplasin po natin. At ang kakalabasan po nun, 45.05. Ngayon, i-divide po natin sa 3 baso. At ang kakalabasan po nun, 15.01. Ngayon, para may idea lamang po tayo, so ipagpalagay na lamang po natin sa pag-uumpisa po natin, naka 30 baso po kaagad yung nabenta po natin. So, estimate po yun, tutubo po tayo ng 450 pesos po sa iba't ibang klase ng baso. So, halimbawa, kung puro 22 ounce yung nabenta po sa atin, or 16 ounce, so mas malaki po yung posible po nating tubuin. Kasi paglaki po ng baso, paglaki din po ng posible po nating tubuin. Kasi kung makikita nyo doon sa costing po natin, kada isang baso is posible na po tayo tumubo ng kulang 20 pesos. So dito, basta ginalingan lamang po natin sa pag-uumpisa po natin, hindi po imposible na bawat araw madadagdagan po yung magiging customer po natin or makailang baso pa. Basta magiging consistent lamang po tayo. So sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo. Kahit tayo po ay nasa bahay po lamang or maging sa street food. Okay? So, kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!